Magandang araw mga tol, update po natin ang final weigh-in ni Pacman versus DKU. Update na rin sa pahayag ni Paul Butler kay Naoya Inoue. Kung lalagpas daw ng 6 round si Butler, siguradong mananalo na siya sa laban. May timbang si Pacman ngayon na 161 pounds, lagpas ng 1 pound sa limit ng middleweight division. Samantala kay DKU may timbang na 174 pounds, pasok sa timbang ni Dimitri Bivol at Artur Beterbiev sa light heavyweight. Sa timbang ngayon ni Pacman na 161 pounds, ito na ang pinakamabigat na timbang niya sa buong karir. Hindi nga siya umabot ng 154 pounds dati laban kay Antonio Margarito. Kaya ngayon palang maramdaman ni Pacman ang bigat ng isang middleweight. Pero makikita po natin sa training ni Pacman mga tol, mabilis pa rin ang galawan. Mas mabilis pa siguro kung 147 pounds ang timbang. Kaya abangan po natin bukas kung maganda ang performance ni Pacman sa timbang na 161 pounds. Bukas pa pala ang laban mga tol, nakalagay kasi sa banner December 10 sa Korea. Pero oras sa US pala ang pinagbasehan. Kaya bukas pa ang laban. Akala ko tulad sa laban ni Casimero, December 3 ang nakalagay sa banner. Saktong nangyari din ang laban sa Korea, December 3. Sa ibang banda naman, Paul Butler, mahaba ang naging payag sa Ring TV. Sinabi ni Butler kung gumana umano ang game plan niya kay Inoue, siguradong panalo na siya sa laban. Pinag-aralan daw ngayon ni Butler ang hand position ni Inoue bago bumato ng suntok. Masyadong kumpiyansa daw si Inoue sa kanyang power, kaya dito daw siya matatalo sa laban. Balak ni Butler paabutin sa late round. Kung makalagpas daw siya sa 6 na rounds, malaki ang pag-asang manalo. Hindi daw naniniwala si Butler sa odds dahil maraming champion na ang nakatikim ng unang talo. Tulad na lang daw sa laban dati ni Mike Tyson kay Buster Douglas, nangyari ang laban sa Tokyo, Japan. Katulad daw ni Inoue noon si Mike Tyson, sobrang yamado sa laban at walang naniniwala na mananalo si Buster Douglas. Pero siya pala ang unang nagbigay ng talo kay Mike Tyson. Kaya umaasa si Paul Butler na matulad kay Buster Douglas, magbigay ng matinding upset sa history. Sinabi pa ni Butler, pinanood niya ang unang laban ni Inoue kay Nonito Donaire. Muntik na daw matalo si Naoya Inoue sa round 9 kung saan nasaktan siya ni Donaire. Kung tignan daw ngayon ang edad ni Donaire, mas matanda na siya, samantala si Butler mas bata pa ang edad. Kaya magagawa daw ni Butler na masaktan din niya si Naoya Inoue. Balak ni Butler na maging outboxer at hindi daw siya titigil sa isang pwesto para mahirapan si Inoue at mapatagal ang laban. Umaasa si Butler na mananalo siya sa puntos hanggang sukdulang 12 rounds. Sinabi pa ni Butler na nainsulto daw siya sa utos ng WBC. Bakit daw pinag-utos agad ng WBC na maglaban si Donaire versus Jason Moloney para sa bakanteng WBC? Nakakainsulto daw ang ginawa ng WBC dahil hindi pa naman tapos ang laban sa Undisputed. Kung manalo daw si Paul Butler, hindi daw mababakante ang WBC dahil siya ang bagong maghahari sa bantamweight. Aba, malakas ang fighting spirit ni Butler mga tol. Ipunin na lang yan sa laban, baka sakaling maka-upset. Sa ibang balita naman, pambansang kamao Manny Pacquiao nakausap si Ryan Garcia. Makikita ito sa YouTube channel ng Thriller. Sinabi ni Pacman dito mga tol, kung makipag-rematch kay Floyd Mayweather, tatalunin na lang daw niya si Mayweather easily. Ito ang eksaktong sinabi sa video call. Ngayon tinanong naman si Ryan Garcia kung anong masasabi niya sa laban ni Mayweather versus Pacman kung sakaling mag-rematch. Sinabi naman ni Ryan Garcia mas gusto niya makita ang isang tunay na laban hanggang 12 rounds. Ito rin ang kagustuhan ni Pacman, tunay na laban at hindi lang exhibition. Samantala humingi naman ng payo si Ryan Garcia kay Pacman. Kaya dito sinabi ni Pacman na si Ryan Garcia umano ang future superstar dahil marami pa siyang magagawa sa boxing. Alam daw ni Pacman na masipag mag-ensayo si Ryan at nakapokus sa kanyang karir. Sobrang pasasalamat naman si Ryan sa narinig niya kay Pacman. Talagang idol daw niya si Pacman mula pa noon hanggang ngayon. Hanggang dito na lang muna tayo ngayon mga tol. Maraming salamat po.